Bago ang lahat, dito na lang ako manggagatas. Naniniwala din kasi ako sa karma eh. Ang nanalo ng Rookie of the Year, si Cooper Plug. May 21.6 rebounds at 4 assists. Ang sumunod kasi sa kanya, si Con Nupel. Na hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam yung bigkas ng pangalan niya. Meron siyang 18 points, 5 rebounds, 3 assists per game at siya ang leader pagdating sa 3-point area. Ang pangatlo si BJ Edgecombe ng Philadelphia. So ang tatlo na to ang unanimous din na napili bilang All-Rookie First Team. Ang dalawa pang kasama niya si Cedric Coward at si Dylan Harper. Ang huling player na natatandaan kong rookie na nakipagsabayan sa playoff si Jason Tatum noong 2018. Nakipagbakbakan siya kay LeBron. Noong 2018 din ang naglalaban nun sa Rookie of the Year si Ben Simmons, ang next LeBron kuno na ngayon wala na sa NBA, at si Donovan Mitchell nakapus pa rin. Pero yung rookie season kasi ni Donovan Mitchell, grabe kasi yun. Akala kasi ng Jazz magre-rebuild na sila dahil nawala nga sa kanila si Gordon Hayward. Yun pala, star player yung makukuha sa draft. Si Harper naman, game changer sa San Antonio sa playoffs. May average siyang 13 points, 5 rebounds, 2 assists, 1 steal, 50 and 30% mula sa field. Hindi rin siya yung tipo ng guard na palatira sa 3-point area, kundi dadaanin niya sa laki ng katawan at lakas para makapasok ng paint. Nailinya din siya kay Magic Johnson bilang rookie na merong at least 20 points, 10 rebounds, 5 assists at 5 steals sa postseason. Siya din yung unang rookie ulit sa West since Magic Johnson ang merong at least 250 points at 100 rebounds sa isang playoff run, at nalagpasan din niya sa rookie season niya si David Robinson pagdating sa points. Kaya yung mga analyst iniinsi si Harper na ipasok sa starting unit. Pero kung finals ngayon, mas kailangan dun si De'Aaron Fox. Mas stable kasi ang play ng San Antonio kapag siya ang kasama sa starting unit. Kaso lumalamang kasi yung Knicks eh. Mababa kasi yung percentage ngayon ni De'Aaron Fox kumpara ng mga nakaraang games niya. Kailangan pa rin naman kasi ng veteran presence nitong si Fox. Pero maganda pa rin naman yung future ni Harper. Siya rin naman kasi ang may sabi na kapag nasa loob na siya ng paint, unstoppable na siya. Dahil kapag nasa restricted area itong si Harper, 70% ng tira niya papasok. Meron siyang 4 attempts per game. Kapag naman non-restricted area ng paint, nasa 52%, high percentage shot pa rin kay Harper. Pero isa yon sa weakness ni Harper ngayon. Base pa sa stats, kapag si Harper nakatapak na yung paa niya sa may paint, makakascore siya ng 58% chance. Kasi base din kay Harper, ang turo ng nanay niya sa kanya, drive to the basket lagi. Effective pa rin naman, pero hindi yun tumatagal sa NBA. Kaya yung pinaka-strength ni Harper na points in the paint, yun din ang weakness niya mga 3 to 4 years mula ngayon. Dahil lahat ng player nagbabago sa NBA. Kinukumpara din ng ibang scout itong si Harper kay Kyrie. Dahil nga guard na merong small forward na body. Pero ang layo ni Kyrie dahil mostly ball handling tapos create ng space saka nakakascore. Mabilis si Kyrie, shot creator, at meron siyang consistent pull-up jumper. Ito kasi yung pinupush ng mga scout kay Harper eh. Nakatulad siya ni Kyrie. Pero kung style malayo eh. Ang malapit pa nga sa kanya si Ja Morant dahil explosive lagi at gustong wasakin yung ring. Pero si Morant nagiging leader ng points in the paint katulad ngayon nitong si Harper. Hindi rin ganun ka-consistent ang jump shot ni Ja Morant. Parang ang late na i-improve sa kanya. Pero dati nananalo ang Memphis dahil sa kanya. Ang laki kasi ng points in the paint itong si Morant. Almost 12 points per game. Mabilis at malakas na player din si Harper. May tendency na nagpapalit din siya ng pace. Sa mga Pinoy player ko lang din to nakikita eh. Na kapag magdadrive papasok ng lane, tapos kapag tatalo na, meron dong sequence na hihinto saglit. Split second lang yun. Kinumpara ko to sa drive ni Castle. Hindi ganun ang body movement ni Castle. Dire-diretso talaga siya. Wala nang hinto-hinto. Sa bagay, pinay nga palang nanay ni Harper. Kaya si Harper kapag tumalo na, kahit banggain siya sa taas, kontrolado pa rin niya yung katawan niya. Dahil dun sa split second, nahihinto siya or para siyang nagpo-pose. Parang kumukuha siya ng lakas sa ibaba. Kaya yung mga scout sinasabing mas malapit na ikumpara si Harper kay Kyrie. Kaso sila ang may sabi nun. Hinahanap ko rin kung alin part dun eh. Pero mas malapit talaga siya kay Morant.
Si Kyrie kasi 3-level scorer, kayang umiscore ng consistent sa paint, mid-range at 3-point area. Si Morant mostly sa loob ng paint, mediocre ang jump shot niya. May average siyang 33% mula sa kanyang jump shot at parang late na lang din ini-improve ni Morant ang kanyang shooting. Nasanay kasi sa points in the paint. Si Harper naman, elite finisher katulad nitong si Ja Morant. Yun kasi yung kulang sa series ng San Antonio kontra sa Knicks. At si Harper din yung player na maraming comparison, depende sa style na gagawin niya. Ang pinakamataas na pwedeng maabot ni Harper si James Harden kasi parehas silang kaliwete at parehas lang din ng body type or body frame. Or kaya ang bigger type na Jalen Bronson dahil sa footwork. Kaso may kulang din si Harper para maikumpara kay Bronson. Kung size by size naman, Cade Cunningham or Jalen Williams dahil sa approach sa laro, maturity at isa pa sa height. Kasi nga mas bagay si Harper ngayon na bumantay sa mga bigger guard. Ang weakness naman ni Harper talaga, jump shot. Meron lang siyang total na 37% sa field kapag titira siya ng jump shot. Mababa to para sa standard ng NBA ngayon sa mga guard. Ang decent number kasi 40% pataas pagdating sa jump shot. Na kapag na-unlock ang shooting ni Harper mula sa mid-range at 3-point area kasama ng perimeter, magiging complete player na siya. Dahil nga meron siyang drive to the basket, defense, at ngayon kung magkakaroon siya ng jump shot, mas maganda. Dahil based din sa mga scout, ang karir ni Dylan Harper nakasalalay sa kanyang jump shot or kaya sa pull-up jumper. Iba kasi yung nakakashoot ka lang kesa consistent at mataas yung percentage. Sa NBA standard pa, merong mga plays si Harper na hindi niya na kailangang i-drive papuntang lane, lalo na yung dumadaan ng screen. Yung ibang player doon kukuha lang ng konting space, ititira na ng jump shot. Si Dylan Harper naman iba, kapag nagkaroon na siya ng space, idediretso niya papasok ng paint, kesa kumuha siya ng mid-range shot or perimeter shot. Para di ma-maximize ang full potential ni Harper, kailangan niyang i-improve ang jump shooting niya, especially yung pull-up jumper dahil siya yung sumusugod, bumabangga sa player at nakakakuha ng konting space para makatira. Yun din kasi ang rason kung bakit mas nilalagay pa rin si De'Aaron Fox sa starting unit at itong si Stephon Castle kumpara sa kanya dahil yung dalawa merong consistent jump shot kumpara kay Harper na mostly drive to the lane. Mostly na mga guards ngayon, 3-level scorer. Ibang level yung kay Kyrie, elite level na yon. Hindi naman talaga weakness kay Harper yung jump shot. Kulang lang sa arsenal niya. Dahil sa NBA, mostly 2 to 3 years ang nagiging common na nag-i-improve ang isang player. Kaso si Harper nasa second unit kaya medyo limited kung sakali yung magiging improvement niya at dun talaga siya magre-rely sa points in the paint at drive to the basket. Pero kung naka-align siya kay De'Aaron Fox, papatak si Harper ng 3 to 4 years sa NBA bago makuha yung starting unit at malamang nag-improve na ang jump shot niya.